Kung minsan iniisip mong hindi ka naman sobrang talino, pero may mga moment na parang mas malalim ka mag-isip kaysa sa karamihan. Hindi mo lang napapansin at minsan akala mo normal lang yan. May tawag doon at madalas nangyayari sa mga taong hindi maingay tungkol sa galing nila. Sa totoo lang, mas madalas pa silang nagdududa sa sarili nila. Kaya kung ganito ka minsan, may chance na mas kakaiba ang takbo ng isip mo kaysa sa iniisip mo. Marami kasing tao na matatalino talaga, pero feeling nila average lang sila dahil mas aware sila sa mga bagay na hindi nila alam. Parang habang lumalawak ang naiintindihan mo, mas lalo mong napapansin yung mga gap na hindi mo pa naaabot, kaya hindi mo tuloy nakikita na mataas na pala ang level mo sa pag-iisip. Ito yung tipo ng katalinuhan na hindi halata, pero malalim. Kaya bago mo ulit sabihin na hindi ka smart, pakinggan mo muna itong mga susunod. Dahil kung kahit 3 lang sa mga habit na to ay nasa iyo na, malaki ang chance na iba talaga ang pagkaka-wired ng utak mo. At kapag alam mo na kung bakit ka ganito mag-isip, mas madali mo nang ma-enhance yung paraan mo ng pag-observe at pag-intindi sa mundo. Habit 1, they talk less, think more. Mapapansin mo na yung mga taong malalim mag-isip, hindi sila yung palaging nauuna magsalita at hindi rin sila nagpupuno ng katahimikan para lang may masabi. Kapag may usapan, nagpo-pause sila sandali, parang may sariling loading bar sa utak. Hindi ito dahil mabagal sila mag-respond, kundi dahil nag-filter sila bago magsalita. Habang nagsasalita yung iba, sila nag-internal check muna. Iniisip nila kung tama ba yung sasabihin nila at kung aligned ba sa totoong punto na gusto nilang iparating. Ito yung reason bakit kapag nagsalita na sila, ramdam mo agad na may bigat at direction yung words nila. Hindi sila nagsasalita para makipagunahan, kundi para magbigay ng sense. At ang interesting part, mas pipiliin pa nila ang manahimik kaysa magsabi ng bagay na hindi nila napag-isipan. Para sa kanila may bigat ang salita, hindi lang tunog, kaya hindi sila takot sa silence. Dahil sa utak nila doon nangyayari ang totoong processing, at doon din galing yung clarity na wala sa mabilisang sagot. Habit 2, they question everything. Yung mga taong mataas mag-isip, hindi sila yung tipong tatanggap agad ng kahit anong info, kahit obvious na sa iba. Sabihin mong blue ang sky, tatanungin nila bakit blue, at saan galing yung ganong effect. Hindi sila nagdududa para mangasar, kundi dahil natural sa kanila ang maghanap ng dahilan sa likod ng kahit simpleng bagay. Kapag may rules o explanation na parang kulang, hindi nila kayang i-accept ng basta-basta. Automatic nilang chine-check kung may butas ba yung logic o kung may mas magandang paliwanag pa. Ito yung curiosity na hindi nawawala at yun din ang nagpapatibay sa critical thinking nila. Para sa kanila, understanding muna bago agreement. Kaya madalas sila nagmumukhang kontrabida sa usapan, kahit hindi naman yun ang intensyon nila. Hindi sila nakikipag-argue para manalo, kundi para maintindihan yung buong picture. At dahil doon, sila yung unang nakakakita ng problema o mali na hindi napapansin ng iba. Kasi hindi nga sila tumitigil sa tanong na bakit. Habit 3, pattern recognition is their superpower. Yung mga taong malalim mag-isip, parang may built-in radar sa utak nila. Hindi sila tumitingin lang sa isang event, hinahanap nila yung uulit na pattern sa likod nun. Kapag may nangyari, iniisip nila kung saan pa nila nakita yun dati at anong connection sa ibang bagay. Para silang nagko-connect ng dots na hindi naman obvious sa karamihan. Habang yung iba nakikita lang yung surface, sila napapansin nila yung ugali ng tao, tono ng boses, galaw ng sitwasyon, at inuugnay nila yan sa mga nakaraang experience. Kaya madalas nilang nasasabi yung line na, alam ko nang mangyayari yan. Hindi dahil psychic sila, pero dahil na-detect na ng utak nila yung pattern na paulit-ulit sa paligid. At totoo rin na nakaka-exhaust minsan yung ganitong utak, kasi kahit gusto mong mag-relax, may nakikita ka pa ding connection kung saan-saan. Hindi mo na siya ma-off, automatic na siya, pero ito rin yung skill na nagbibigay sa kanila ng edge. Dahil kapag alam mo yung pattern, mas madali mong naiintindihan kung ano ang susunod na mangyayari. Habit 4, they solve problems nobody asked them to. Yung mga taong mataas mag-isip, hindi nila kayang makita ang isang proseso na sablay o magulo nang hindi iniisip kung paano ayusin. Kahit hindi sila inuutusan, automatic nilang hinahanap yung mas mabilis na paraan o yung shortcut na hindi pa naiisip ng iba. Para sa kanila parang puzzle ang problema at masarap siyang laruin kapag nakita nila yung flow. Kapag may paulit-ulit na gawain, agad nilang iniskan kung paano ito pwedeng i-automate o gawing mas simple. Hindi dahil nagmamagaling sila, kundi dahil kailangan ng utak nila ng structure at efficiency para gumaan ang isip. At minsan naiinis sila kapag malinaw sa kanila ang solusyon, pero hindi naman agad nakikita ng ibang tao. Ito rin yung reason bakit madalas silang tinatawag na overthinker, kahit ang totoo problem solver lang talaga sila. Hindi nila mapigilan yung urge na ayusin ang kahit maliit na glitch sa routine o system. At habang para sa iba hassle yon, para sa kanila yun ang mental playground kung saan lumalabas ang pinakamagandang idea nila.
Habit 5, they read to absorb thinking models. Yung mga taong malalim mag-isip, hindi sila nagbabasa para lang matapos ang libro, kundi para kunin yung paraan ng pag-iisip ng author. Habang yung iba naghahanap ng ending, sila naghahanap ng framework na pwede nilang idagdag sa utak nila. Parang every book ay bagong lens na pwede nilang gamitin para makita ang mundo sa ibang angle. Mapapansin mo rin na iba-iba ang binabasa nila, minsan philosophy, minsan science, minsan history, minsan coding. Hindi random yun, cross-training yun para sa utak. Habang tumatalon sila sa iba-ibang field, mas dumadami yung patterns at ideas na kaya nilang pagtagpi-tagpiin. Kaya kahit hindi sila expert sa lahat, malawak ang mental toolbox nila. At dahil ganito sila magbasa, mas mabilis silang nakakagawa ng bagong insight mula sa halo-halong konsepto. Hindi nila kailangan ng dose-dosenang libro kada buwan, ang kailangan nila ay iba-ibang paraan ng pag-iisip. Yun ang totoong dahilan kung bakit malalim ang perspective nila. Kasi hindi lang sila nag-iipon ng info, nag-iipon sila ng paraan ng pag-iisip. Habit 6, they think in layers, not circles. Kapag malalim mag-isip ang isang tao, hindi sila yung paikot-ikot sa isang worry araw-araw. Hindi sila trapped sa circular overthinking, kasi ang utak nila gumagalaw pataas pa spiral palayo sa surface. Inisa-isa nila yung details, tapos tinatabi nila yan sa mas malalim na layer hanggang mabuo yung buong picture. Para silang nagbo-build ng idea sa loob ng ulo nila. Kapag may problema, hindi sila agad nagpapanik. Gumagawa sila ng mental simulation, iniisip nila ang bawat possible outcome, tapos chine-check nila kung ano ang mangyayari sa bawat direction. Parang chess na 10 moves ahead, at nagsisimula yun lahat sa tahimik na pag-analyze. Hindi ito anxiety, dahil strategy ito na built-in sa paraan nila mag-isip. Dahil dito mapapansin mo ang kalmado nila kahit big decision na ang nasa harap nila. Hindi dahil fearless sila, kundi dahil napagdaanan na nila sa utak nila ang lahat ng possible failure at lahat ng possible fix. Pag umaakto sila, prepared na sila mentally. At yun ang depth na hindi nakikita ng mga taong sanay sa mabilisang sagot. Habit 7, they enjoy silence. Yung mga taong malalim mag-isip, hindi nila kinaiinisan ang katahimikan. Sa halip hinahanap nila ito. Sa katahimikan nag-o-organize ang utak nila ng mga thoughts at ideas. Dito rin kadalasan lumalabas yung mga big insights na para sa iba bigla lang dumating. Hindi sila antisocial, sila lang talaga ay nagpo-process sa sarili nilang paraan. Kapag tahimik, nakakapag-reflect sila sa mga nangyari at nakikita ang mga connection na hindi halata sa iba. Ang silence ay parang tool para sa kanila, kung saan naiintindihan nila ang chaos sa paligid. Sa mundo na puno ng ingay at distractions, ito ang kanilang secret weapon para manatiling malinaw ang isip at ma-focus sa mga mahahalaga. Kaya kung nakikita mo silang tahimik sa grupo, hindi ibig sabihin na hindi sila nakikihalo. Nag-i-internal process lang sila ng mga ideas at plans. Sa utak nila, ang katahimikan ay hindi kakulangan ng activity. Ito ang panahon ng creativity at clarity na hindi mo agad makikita sa mga mabilis magsalita o laging busy na tao. Habit 8, brutal self-honesty. Yung mga taong mataas mag-isip, sobrang tapat sila sa sarili nila. Kapag nagkamali sila, hindi nila sinisisi ang universe o swerte. Sinabi nila sa sarili, ito ay aking responsibilidad. Hindi nila kailangan i-sugarcoat ang pagkakamali para lang mag-feel okay. Ang ganitong level ng self-awareness ang nagpapa-sharp sa utak nila at nagpapanatili sa kanila sa growth mode. Dahil dito mataas din ang standard nila sa sarili at minsan sa iba. Kapag alam nila kung ano ang kaya nilang ma-achieve, mediocrity ang feeling nila ay betrayal. Kaya minsan nakaka-intense sila sa mga kausap o kasama. Pero ang intensity na ito ay nagmumula sa honesty sa sarili, hindi dahil gusto nilang kontrolin ng iba. Ang brutal honesty sa sarili ay nagagamit nila para patuloy na mag-improve. Hindi nila tinatago ang kahinaan nila o ang flaws nila, sa halip ginagamit nila ito para maging mas mahusay sa susunod. Kaya kahit minsan nakaka-discomfort para sa iba, ito rin ang dahilan kung bakit sila nakaka-stand out sa long term sa kanilang field o buhay. Habit 9, they manage energy, not time. Yung mga taong malalim mag-isip, hindi lang sila nag-i-schedule ng araw sa oras-oras. Alam nila na ang utak at focus nila ay may limit, kaya iniayon nila ang tasks sa energy nila. Ang mga morning deep work, afternoon creative chaos, evening low focus tasks. Hindi nila pinipilit maging productive kung hindi sharp ang utak kasi alam nila na mas mahalaga ang mental energy kaysa sa oras. Kapag naintindihan mo na yung rhythm ng sarili mong isip, mas madali mong nagagawa ang mahahalagang bagay. Hindi sila nagmamadali sa oras, nagfo-focus sila kung kailan pinaka-efficient ang utak nila. Sa ganitong paraan kahit busy ang schedule, hindi sila easily drained. Alam nila kung kailan dapat mag-push at kailan mag-rest. Ito rin ang dahilan kung bakit ang iba nakakahanap sa kanila na relaxed kahit may deadline. Hindi sila stressed dahil alam nila kung paano ay manage ang sariling energy.
Sa halip na pilitin ang katawan at utak sa oras, sila nagfo-flow sa cognitive rhythm nila. At dito lumalabas ang pinakamalinaw at effective nilang output. Habit 10. They know how to sound normal. Yung mga taong malalim mag-isip, hindi nila kailangang magpakita ng galing sa salita. Alam nila na tunay na talino ay hindi sa paggamit ng malalaking words, kundi sa pagpapadali ng complex na idea para maintindihan ng lahat. Kaya madalas sila nakakablend sa grupo kahit mataas ang IQ nila. Ang goal nila ay mag-connect, hindi mag-impress. Kapag nakikinig ka sa kanila, mapapansin mo na simple pero malinaw ang paraan ng pagpapaliwanag. Hindi nila sinasabi para patunayan na talino sila. Sinasabi nila para maramdaman mo na kaya mo ring intindihin at makasabay sa discussion. Yun ang kombinasyon ng emotional intelligence at raw intellect. At dito makikita mo ang ultimate skill ng high IQ na tao, hindi lang basta matalino sa sarili, kundi kaya rin nilang palapitin ang talino nila sa iba. Para sa kanila, ang genius ay hindi tungkol sa sarili, kundi paano makagawa ng impact sa utak at perspective ng tao sa paligid nila. Kaya kung nakarelate ka kahit sa ilang habit lang, huwag mo nang i-downplay. Hindi mo kailangan ng awards o degree para malaman na talino ang meron ka. Yung simpleng paraan ng pag-iisip mo, nagre-reveal na mas advanced ang utak mo kaysa sa iniisip mo. Madalas hindi nakikita ng iba ang ganitong talino kasi silent pero powerful ito. Ang tanong hindi na kung gaano katalino, kundi kung paano mo ginagamit yung utak na meron ka. Kahit simple o normal ang buhay mo, may chance na may genius na nagtatago sa paraan ng habits mo at daily choices. Minsan hindi sa knowledge nakikita ang talino, kundi sa paraan ng pag-iisip at pag-approach sa problema. Kaya comment ka sa ibaba kung alin sa mga habit ang pinakatumama sa'yo. Tingnan natin kung ilan sa atin ang secretly geniuses na nag-e-effort lang mag-act normal sa mundo. Tandaan mo, hindi laging nasa labas nakikita ang talino. Minsan nasa paraan lang ng utak mo sa pag-process ng bawat bagay sa paligid mo. Close my eyes.